Tiniyak na po ni Congressman Terry Ridon, isa sa mga public prosecutors sa impeachment trial ni Sara Duterte, na mas marami pang lalabas na ebidensya at testigong magdidiin, magpapatunay laban kay Vice President tungkol sa confidential at intelligence fund at iba pa. Pakinggan po niyo ang sinasabi ni Congressman Ridon. Po yung mga revelations ngayong pong araw na ito, noong pong linggong ito, narinig ho natin sa witness mismo na sa unang pagkakataon lang daw po siya nakakita sa halos 10 taon na siya po ay namalagi sa COA ICFAO na wala hong sinubmit na official receipts. Puro mga acknowledgement receipts lang daw po. Pangalawa, unang pagkakataon daw po niya na nagkaroon ng mga rewards kung saan gamot daw po ang pinamumudmod sa mga binigyan po ng rewards. No? So, very glaring po na red flag yung kasi nga, kung confidential operations po ito, katulad ng binabanggit mismo ng COA, kailangan ipakita yung relasyon nung pong pagbabayad ng pera doon sa confidential activity, yun yung una. Pangalawa, yung pong resulta ng confidential activity. So, kaya po disallowed in audit, yung pong 73 million, kasi hindi ho nila yun napakita. So, I think that needs to be clear. Walang kaukulang tamang dokumentasyon para patunayan kung bakit po nagluwal ng 73 million ng pera doon po sa 2022 Commission on Audit final decision on the use of OVP 2022 confidential funds. So yun po yung unang kailangan nating sipatin. Pangalawa, very important din po, syempre, yung pong punto at pagdating ho natin sa iba pa hong mga witnesses na hindi lang naman po sa totoo lang COA audit yung pinag-uusapan natin dito. Kasi pag pinag-uusapan na ho natin yung mga pirma mismo sa acknowledgement receipts, ano ba yung narinig natin sa House Committee on Justice Proceedings kung saan meron pong NBI expert na nagsalita. Ang sabi nila, ang kanilang observation, parang isang grupo, iilang mga tao lang po yung pumirma para sa mga acknowledgement receipts po na ito. So, ibig sabihin, Gawa-gawa lang. labas doon sa findings ng COA mismo, doon sa dalawa po nilang mga desisyon, mapuput therefore into question in the next couple of weeks. Pag sinalang po yung PSA, pag sinalang po yung po NBI, na hindi lang po yung mga disallowed in audit, yung pong pwedeng questionin, kundi yung kabuuan ng mga acknowledgement receipts na parang iisa o iilang mga tao lang po yung pong pumirma. Kasi nga, kung talaga hong mga informants na pumirma na para ho sa confidential expenses po ito, syempre ang tanong doon, ba't isang tao lang? Ba't isang grupo lang yung pumirma? Hindi ba dapat for those thousands upon thousands of acknowledgement receipts, hindi ba dapat iba't ibang mga tao pa rin po yung pong pumirma para dito? Pero katulad nung ilalahad natin at a future time, pag sinalang na po yung handwriting expert po ng NBI, doon po natin mapapakita na hindi lang po yung disallowed in audit, yung pong subject to question, yung dapat pong habulin. No? So, yun po yung unang bahagi. Pero, pangalawang bahagi, bago ko puntahan yung Supreme Court decision, very important din po na maglinaw tayo doon sa isang emerging na question tungkol po sa accountability of heads of agencies, sa usapin po ng liquidation, sa usapin po ng pag-account ng pera po ng ahensya. May katabi ho tayo dito na head of agency, NBI. Siya po, and everyone else, not just the OVP, will always be accountable for the disbursement of funds para sa kanila pong mga opisina. So, ibig sabihin, hindi ho natin pwedeng iiwas yung pong pangalawang pangulo sa pananagutan doon po sa paggamit ng pera. Hindi ho natin pwedeng sabihin na hindi special disbursement officer lang yung pwede hong itali dito po sa maling paggamit ng confidential funds. Hindi ho natin pwedeng sabihin na yung accountant lang yung pwede ho nating itali sa disbursement of confidential funds. Kasi nga, sa dulo-dulo, yung pong paggamit ng pondo, kailangan po ng pera eh. Kailangan po ng pirma nung pong head of agency.
walang lalabas na pera, walang cheque na may issue pag wala kang pirma ng head of agency. At mismong yung taga-COA po yung naglinaw. No? Kaya nga, tulong sa first ND, sa final decision on the first confidential fund misuse, at dun sa pangalawang notice of disallowance, nakatali po yung pangalawang Pangulo dun eh. Kasi malinaw na merong pirma sa pinakadulo yung pong pangalawang Pangulo. At siguro pinakahuli, maganda makita ho natin yung litrato ng mga, yung sinasabi nila na parang they want to throw under the bus. Gusto hong ilaglag ng mga tauhan po ng OVP. Nakita niyo naman na ho sila doon sa House Committee on Good Government Proceedings eh. Pero ito yung mga itsura nila. Mr. Fajarda and Ms. Acosta. Ito po ay mga ordinaryong kawani ng Office of the Vice President. Talagang matibay nga pong basihan yan eh. Si Fajarda at Acosta kasi sa kanila nakapangalan ng cheque. So sinasabi dito ni Congressman Redon, yung head ng agency, Secretary ng Department of Education at Vice President, sila yung mayroong pananagutan doon sa paglalabas ng budget ng pondo at doon sa mga pananagutan kung anong nangyari sa pera ng kanilang opisina. Totoo naman yun, hindi naman pwedeng ipapasa lang yung kanino. Itong si Fajarda at saka Acosta, simpleng empleyado lang yan at opisyal ng Office of the Vice President at Department of Education. Bakit sila ang maiipit? Bakit sila ang iipitin? Na kasi doon sa tanong ni Amy Marcos na nakaraang araw, para bang, wala namang kinalaman din ng Vice President kasi yung dalawa ang nakapangalan doon sa dalawang cheque. Abay, inutusan lang yun, ginamit lang yun. Maling-mali namang argumento yun na para bang malinaw na hindi dapat nanggagaling sa Senator Judge yung ganong klaseng tsuri at saka argumento. Dapat na ang Senator Judge maghintay lang kung anong ebidensya. Trabaho ng prosecutors, kung ano at paano ito napatunayan ng ebidensya. Trabaho ng Defense Counsel, kung paano harangin yung ebidensya. Pero nangyari dito, yung senador ang humarang at nagsasabing walang kinalaman ang Vice President at si Acosta at Fajarda lang. Wow! Kaya nga sinasabi ni Congressman Riton, sandali, huwag niyong ilaglag itong dalawang ito. Yung head agency ay merong pananagutan. Ayun, nako, talaga naman, ayan o. Talagang aabangan ang susunod na hearing. Marami ho talagang lalabas pa. Lalo na nga pag tulad ng sinabi ko sa nakaraang mga video natin, pag lumabas ito si Fajarda at saka si Acosta sa hearing, marami sasabihin. Saan niya ba napunta ang pera? After niyang may cash, maging cash mula sa bangko. Mula sa bangko, kung saan napunta ang pera, sino ang tumanggap ng pera, saan dinala itong dalawang ito, Fajarda at saka si Acosta, ang makapagtuturo niyan. Ayun. Please like, share, subscribe, and follow. Trabaho lang po, balitaan lang, opinion, observation, walang personalan. Pero pera ng bayan, mga opisyalis ng gobyerno, Vice President, ang pinag-uusapan dito, meron talagang pananagutan, hindi pwedeng wala.